Kiriron. Hirap naman tumawid dito. U-turn na lang tayo sa unahan. Yan the best dito eh. So, nakuha ko na yung cheque. 30 days. Ay, ang petsa niya. 30 niya pinetsa. Hindi naman nag-encash yun. Ay, hindi naman pinapa-encash yun. No, online lang, tapos palit cash. Ewan ko ba? Ba't siya ganun? Tapos, ano pa? Yung father niya, ganda na bahay nila. Yung father niya, ang business hamba at pinto. O, diba? Napagtapos niya ng engineer yung ano, mukhang sa father pa nga niya yung bahay. Pagtapos niya ng engineer yung anak niya. Licensed civil engineer. Napakatino kausap na ni engineer, totoo lang. That is why siyempre kailangan mo pa rin mag-ingat, pero matino siya kausap. Everybody's matino up until pero no, matino yan kausap si engineer. So namit ko rin yung father niya. Darang ko lang pala father niya eh. Lahat ng project, kita mo ang galing ng tatay niya, ng anak pala, ni engineer. Yun mo, yung business niya as contractor, may connect dun sa business ng papa niya, which is hamba and pinto. O, di ba? Kasi, lahat ng pinto, dun sa kanyang mga project, ay sa papa niya kinukuha. O, saan ka pa? Anong oras na ba? Very stressful ang buhay ng contractor Kaya gano'n na lang si engineer Ang stress hindi talaga mawawala yan kahit anong trabaho, kahit anong negosyo, kahit anong linya. It's just a matter of how to manage it. Pero sabi nga ni kung stress ka sa ganitong kita, hanap buhay, at stress ka rin sa ganitong kita, mas malaki na at hanap buhay, ay di doon ka na sa mas malaking kita. Pero sabi niya yung speaker, pero kapag kahangarin mo yung mas malaking kita, mas mahirap ang stress. So kailangan mong matuto mag-manage ng stress. Pinapanood ako kanina na mukhang expert siya sa sa pagbabangking sa motor big bike kasi gumamit siya ng ng illustration, miniature ng motor. Sabi niya, pagkakaliwa ka, magbabangking ka, ang pihit mo, hindi pihit ang ipupush mo yung kaliwang kamay sa manibela para humiga ka. Tinesting ko ngayon, truth,
Truth check. Truth check. Yung pala yun. Ayan, 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 oh, oh. Wala pa nga eh. Pero gayon pa man, ayoko mag-banking. Ayoko mag-banking. Sunduin natin si teacher. Sundo kay teacher. Naku. Hirap na hindi masundo si teacher eh. Ate ko meron ding paano sa akin eh. Ba't pala nagpalit akong guantes ah. Ayan o, ayan o. Oh, 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 oh. Oops. Saka na tayo magpa-practice ng gano'n pag maganda yung pants natin. Tsaka yung solo mo yung kalsada. Kasi madalas sa accident ang nagiging fatal yung ano eh, yung gugulong sa'yo pagsapos mong sumemplang. Kaya, yeah. I-reserve natin yung fun na yan when we're properly geared. Dito lang maka-time check. You know. What's going on? Tayo sa kabila. Ano meron? Anong meron? Grabe namang funeral to. Ah, okay. Diyan lang pala. Time check. Hirap mag time check. 1:41. Oy, may pag-asa. Nakabuntot sa truck na to. Meron nagtatalo sa online ng ano ng ABS versus no ABS. Ako pro no ABS ako eh. Ang ABS kasi pag nag-panic brake ka, mas-steer away mo pa sa trouble. Hindi maglalak yung preno mo, ganon. Ang debate naman ng ayaw ng ABS is bakit ka magpa-panic brake? Sino ba nagpa-panic brake? Ba usually mga hindi sanay.
So ngayon, to prove the point ng sa mga pro no ABS, nag-corner siya, blind spot. Eh, kasalanan niya. Pero nag-corner siya, blind spot. Hindi naman siya katulinan, pero fast enough. Tapos, bumulaga sa kanya to, ganitong truck. Pag preno niya, nakayanan. Eh, dalawang discs pa naman sa harap eh. Tsaka isa sa likod eh. Tapos 4 pot each. Lakas-lakas ng ganang preno. Hindi siya naka ABS. Kaya ang lakas ng stopping power niya. May sumagot. Oh, meron pa sumagot ah. Ito sumagot ah. Yung mga chikiting ko kapitbahay nagre-request talaga magpabusina eh. Kasi pag yung pagbubuksan ako ni teacher, bubusina ako. Pinapatugtog ko yung iba-ibang tunog ba. Tapos sinasayawan na pala nila. So magpalit ng guantes ha. Yung sanay sa open finger eh. Kanina ka pa siya katutok. Ang aking balaklava is tumatakip sa aking mata. Katakot talaga yung ganun, no? Blind spot. Pag corner mo, meron truck. Mukha mo unang tatama dun eh, sa pitan ng truck. Kaya ako talaga ako full face.
Kukunin ko pala yung sapatos ko. May request kasi sa akin ate ko. Kita nyo ganito pakinggan niya yung request niya. Uutusan niya ako. Okay? Kita man, busy ako ngayon mula kahapon, everyday. Utusan niya ako, may pagagawa siya. Punta daw ako sa hardware, bili ako ng dalawang truck ng buhangin. Hardware. Tinuro niya na, may instruction siya, punta sa hardware na to, bili ka ng dalawang truck ng buhangin. Pera mo, pambili mo. Wow, okay. Tapos, pag nabili mo na yung dalawang truck ng buhangin na pera mo, dalhin mo sa customer ko. Ganun. May customer kasi siya, bumibili na terms yun, utang matagal, isang buwan, ganyan, mahigit, ganyan. Dalhin mo sa customer ko. Okay. Pag dadala mo na sa customer ko, utang yan ng matagal, magbayad. Pero, in case magkapera ko, babayaran kita kaagad. Pag nagkapera ako. Pero utang yan ng matagal. Ganun. Tapos, paano kikita dito? Di, patungan mo na lang. Kahit 1,000 isa, gumaganon siya. 1,000 isa. 30 days or mahigit. 1,000 isa. Tapos magkano isang truck? Parang lugi yata ako. Laka-laka ng percentage ng utang ng pautang sa akin papautang ko. Utang ko rin naman yan. Lugi ako. So, hindi, okay lang yan. Kasi, once na na-deliveran natin yung customer ko, na-deliveran mo, customer ko na yon, order yun ng mas malalaking truck. O di, papalatuan kita sa kita ko sa malalaking truck. Yan sabi niya. Ay, naikwento ko kay teacher. Hindi kasi magkasundo yung maghipag na yun sa utot niya. Utot niya, blue! Ayaw ni teacher. Pero mo, iutos sa'yo. Customer niya. Tapos babayaran ka lang pag may pera na siya. Good luck kung mabayaran ka niyan. Malamang sa malamang. Pag mabayaran ka niyan kung nabayaran siya. At malamang sa malamang, ikaw pa uutusan niya maningil. Kasi hindi lumalabas ng bahay yun nangungulit. Yung utos daw niya. Kasi yung mga client niya na yon, ako ginagawa niya supplier. Kasi ako kasundo ko yung mga client ko, alaga ko yung client ko. Yung supplier ko, yung truck ko, kasundo ko, yung sa quarry, lahat, mga truck owner, driver, kasundo ko yon. Kumbaga, hindi ko sila binabalat tuba, basta nakikisama ako doon sa mga yon. Ganun. Siya kasi, siya kasi basta mga lalaki kasi yung mga mga driver, di ba? Driver, pahinati, mga lalaki. Kaya nagkakaroon ng komplikasyon sa mga supplier niya, lalo na may mga asawa. Kakaroon ng komplikasyon. Wala ngayon siyang supplier. Kaya ako ginagawa niyang supplier. Ang problema, okay lang naman.
Parang ano ko na rin yun sa kanya kasi nga hindi siya lumalabas ng bahay. Kumbaga ako na yung means niya para humarap sa mga client niya, ganyan ba. Ginawa niya akong supplier as long as kikita ako, ganyan, di ba? Oh, hindi naman ako masyadong malaki humangad ng kita eh. Basta't yung fair ba, yung within the market ba, ganyan. Yung presyo, sukat, kung ano man, kakabig man ng konti, yung hindi naman balatuba ng gusto, yung tipong pag nalaman ng client na, ay putya, sige, okay lang. Oo, tama kasi baba ng presyo. Pag gumanon siya, ano ba, hindi siya mapapa, ay tang inang yun na, scammer yun na, hindi ganon ang dating, di ba? So kung magpresyo ako, kita ako, tapos si client, hindi rin naman mabibitin sa ano niya. Kaya suki-suki talaga sa akin, yung client ko, yung supplier ko, ganyan, driver, truck, ganyan lahat. Siya kasi, komplikasyon na sa client niya, komplikasyon pa sa supplier niya, kasi nga, mga client kasi, mga engineer eh. Tapos siya, dalaga. Ano tawag doon? Dalagang mother, ano ba? Single, ready to mingle, single mother, single dalaga, basta kung ano man, cougar. Nakakaaway niya lagi yung mga asawa na engineer. Tapos magsusumbong sa akin, yung talagang suplada talaga yung mga ganun sa akin. Sabi ko, bakit sa akin? Hindi naman suplada. Hindi, nababasa daw niya yung text ko kay engineer. Ano kung binasa yung text mo kay engineer? Kasi 10 oras na daw ng gabi. Bakit kasi 10 oras ka ng gabi nagte-text? Wala naman akong order kagabi. Hindi, nagpa-follow up lang siya. Nagpa-follow up lang ako. Ba't sa oras ka ng gabi nagpa-follow up? Hindi, dati naman kami nagte-texta ng sa oras ng gabi. May biyahe tayo noon. Ganun ba? Ay. Kaya hindi niya kasundo si teacher. Si teacher, nako, pag nagsalita yun talaga. Kaya hindi sila magkasundo maghipag. Sabihin ni teacher, ano ba, tanda na. Hindi pa marunong, walang kaano-ano sa ano. Tural dapat paggabi. Uy. Why? Why, sister? Why? Because you like to stay on the right? Okay. You stay on the right, sister, okay? Hindi makapagtuloy, naka-open finger ako eh. Go.
Kaya first thing kong asikasuhin is yung electrical na engineer. Magsundo ko kay teacher. 78 volts. So tanggap ko na ganyan talaga tunog ng gulong ko sa harap. Dahil sa kanyang design ng gulong. Eh palibasa, nasa construction kasi ako, 'di ba? So kailangan ko talaga yung may ipin. Naalala ko nga nung yung gulong ko sa likod, yung naka Jonathan, nung bagong kabit yun, ng ingay. Ganyan din ang tunog. Huwag dyan, mas maingay pa nga dyan eh, kasi mas maipin yun eh. Na nasa kanya pa yung gulong na yon. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Paano pala siya mapupunta sa langit? Hindi pa niya sinusoli yung gulong ko. Gulong ko, yung tali, yung hub, dami. Ano yung hub niya? 10,000 yun ha. Daming nasa kanya ngayon. Ano pa? Yung battery ko. Naku! Jonathan! Saan ka man na naroon? Saan ka man naroon? Kakantahan kita ng Basil Valdez. Malilimutan ba ng ina ang anak na nanggaling sa kanya?